na pangalanan yung mga sinasabi na mga congressman na merong mga flood control, ghost project, kaya lang nakikisali o kaya lang gustong ma-impeach si Sara Duterte. Kumbaga ayaw mabalikan, mabueltahan sa 2028 kung papalarin ang ating vice presidente na maging na maging na maging presidente. Sabi nga dito, ito si Tingog Party List, Jude Asidre naman po, there was no bribe, there was no deal, there was no exchange. If there is evidence, present it. If there is none, stop misleading the public. If such a claim were true, the proper course is obvious, file the appropriate case, present evidence and probe in the proper forum. Parang yung kay Toby Chanko naman ho kasi mga boss, parang lagi na lang dakdakan na lang din po ang mga pinagsasasabi. Yung yan ang style na pang-marites ho talaga mga kababayan. Sabi ni Olive Belandres, dapat si PBBM nag-iingat sa pagpili ng mga i-appoint, mostly nakukuha niya traidor. Sabi ni Dukha ng Cereza Force, lahat magnanakaw pero yung garapal ibunyag nyo. Daming kuda ni Lustay. Ng banta at ayaw sumagot na naman. Na naman? Pajulit-julit sa pambabanta. O eto, yung huli natin mga bossing, no? Kay Rodante Marcoleta, mga kababayan. Nako, papaparty na si Marcoleta siguro ho, mga bossing. Bakit? O ayan. Ay, hindi pa ito. Sorry. Hindi pa ito. Ito ay yung tungkol daw sa impeachment ng Vice Presidente ho, mga bossing, no? Ayan, no? Breaking news, idineklara ng House Committee on Justice on sufficient ground, no? Ang ikatlo at ika-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Naku, yari kayo dyan. Yan ang kinatatakutan nila, mga bossing, no? Kapag ka ito talagang umakyat at talagang napunta sa Senado, panigurado ho ako, mga kababayan, tapos ang karir. Bakit? Kay Soto hindi pwedeng babagal-bagal. Kay Soto hindi uubra yung tipong mga kababayan, yung tipong ginawa ni Chis Escudero. Kay Soto ho, diyan matutupad yung shall forthwith na sinasabi ng konstitusyon, mga bossing. No? Patunayan na lang nila ng kampo ng Vice Presidente na talagang wala silang kasalanan. Patunayan na lang nila na talagang kaya nilang idepensa. Di ba? Kaso, eto na. Malapit na po yang mangyari. Yung pagpapatunay at pagtatanggol ng mga abogado ni Sara Duterte sa kanya. Kailan daw po? Kasi meron ng mga dates. Initial dates for VP Sara Duterte's impeachment hearing. No? Sabi dito, the House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro announced the initial dates for hearing proper on the impeachment case of Vice President Duterte. The chair announced the predetermined schedule of our hearing proper. This include March 25, agad-agad na, April 14, April 22, at April 29. These are the initial dates for our hearing proper. Pagdating naman ho sa Senado, mga kababayan, ang sabi naman ni Soto, bubuksan daw po ang Senado Monday hanggang Friday para daw po doon sa impeachment ng ating Vice Presidente ho, mga bossing. At bukod dyan, may isa pa pong masaya. Si Rodante Marcoleta, mga bossing, no? Ewan ko, siguro ngayon, pwede na ho siguro yung kahit na ikaw hindi mo sinunod yung sose mo, okay lang, no? Kasi ang sabi ho dito, mga kababayan, the Comelec and Bank has terminated the investigation into Senator Rodante Marcoleta's alleged non-disclosure of election donor in his 2025 May sose. O baka okay na ho yan. Kasi tayo, mga kababayan, kitang-kita ho natin. Rinig na rinig natin
doon sa Net 25, yung ine-EBA sinasabi ni Marcoleta na sinabi daw nung kanyang mga kaibigan, ipinakiusap daw nung kanyang mga kaibigan na wag nang isulat yung pangalan niya. Tapos sa SOSE wala. Eh sinasabi ng SOSE kailangan isulat. Lahat ng donor, lahat ng nag-donate. 'Di po ba? Well, COMELEC 'yan eh. Ay naku, kaya nga ho, sabi nung kanina na nagkomento, "Sir Mark, ano yun, DDS na din ba ang COMELEC?" Hindi ko ho alam kung actually hindi ko ho alam kung paano nila nasabi na, um, kumbaga ganyan na ihinto na or whatever na wala silang nakikita na mali or absuelto na si Marcoleta doon sa yun, mga bossing, yung tungkol sa kanyang SOSE. Sinasabi nung mga, um, abogado, ano sabi nung mga abogado? Kung totoo na natanggap mo yan bago mag-eleksyon, ibig sabihin congressman ka, tumatanggap ka ng lagay. Indirect bribery naman daw ho, mga bossing. Pero wala tayong magagawa, mukhang kailangan galangin natin yung sinasabi ng COMELEC, mga bossing. Kahit na po sa loob natin o napapaisip tayo na bayaran kaya ang COMELEC? 'Di ba wala tayong magagawa kundi galangin yung kanilang desisyon. Sabi ni I Love Baby M, "Matagal na pala tayong ginagago ng COMELEC mula pa kay Cory Aquino. Ano pang silbi ng SOSE? Dapat amyendahan na 'yang batas ng COMELEC." Wala eh. Baka siguro iniisip ho nila, mga kababayan, at wala yan, mga simpleng mga tao lang yang mga nagrereklamo sa amin. Na ito si Marcoleta ito, baka ganun lang ho ang tingin nila sa atin. Sabi ni Jobro, "San ka pa? INC ang nag-iimbestiga, no? Tapos INC yung iniimbestigahan. Saan ka pa kukuha ng hustisya?" Nakakalungkot man ho, pero kailangan nating kailangan ho nating irespeto. Kahit po napapaisip tayo sa ating mga isipan kung paano nila nasabi na absuelto o kumbaga si Marcoleta ay ligtas na. 'Di ho ba? Anyway, mga boss chipamo sir, bawi ako sa inyo mamayang gabi, no, sa live natin mamayang gabi 8:00 ng gabi ho, mga kababayan. Um, 8:00 ng gabi naka-live ho tayo mga bossing, no. Ngayon papahinga muna ako, medyo mahaba yung trabaho natin eh. Sabi ni Shiro Kansaki, na decriminalize daw, sabi ni Chairman Garcia. Bahala sila diyan, no. Marcoleta, paparte ka na.